7,035.48. Yan yung closing ng index natin kanina, guys. Bullish na bullish. Ang daming nagbe-breakout at nagtataas ang mga stocks. Tuloy ang saya natin mga breakout traders. And in general, lahat ng traders happy. Pag-usapan natin sa video na ito kung ano ang pwedeng igalaw ng index natin sa mga susunod na araw after nating mag-chart ng ating daily top 5 picks. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer muna. Guys, supportahan po natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button sa ilalim ng video na to. Mag-comment na din at mag-like sa ating video. Salamat po. Ating buying signals and stock screening, meron po tayong video niyan. Ito po yung itsura niya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. Yun guys, kanina may nag-breakout sa ating top 5 picks. Si Bloom at si PNB. Check natin yung chart nila. Bloom. Yan guys, ang ganda ng candle ni Bloom. Solid din yung volume niya, above average. Kasangkayang RSI greater than 70 na, pasok na sa ating criteria. Check natin yung plan natin kay Bloom. So ito, nag-breakout na nga siya. Ilan percent siya kanina? 6%. So i-adjust natin yung cut loss natin or yung stop natin kasi mataas din yung ginalaw ni Bloom kanina. So tingnan muna natin tong ating TP level. 9.10 ang ating possible TP. Possible gain natin is 11%. Kung nakabili ka after mag-breakout sa 8.21. Kasi itong cut loss nga natin, check natin sa ating trade plan calculator. Si Bloom. Ito. So, kuhain natin yung current price niya. Ang current price niya is 8.60. Ang ating stop is 8.33. Okay, sa taas ng Darvas box. Ito na yung ating bagong stop. Or pag bumaba pa yung price niya dyan sa level na yan, pwedeng mag-take profit na kayo or magbenta ng fair play. So, stop ang tawag natin. Pag in-adjust natin yung cut loss natin, 8.33. So, ginagawa natin yan para ma-protect ang ating gain. Okay, guys, yan yung ating plan kay Bloom. Next sa ating breakout is PNB. Si PNB hindi siya masyadong gumalaw, pero lumabas na siya sa kanyang Darvas box. Natin yung plan natin. So si PNB pasok sa criteria natin to kasi meron siyang volume, plus yung RSI niya is greater than 70 na. Tapos yun nga, nag-breakout na siya sa Darvas box. So ang kanyang breakout level is 28.00. Sabi natin, bibili tayo after niya mag-breakout. 28.05. Tapos ang ating TP area, dito natin kinuha.
TP is 32.00. Tapos ang possible gain mo is 14%. Tapos yung cut loss natin, pwede kang mag-stop dito pag bumalik siya sa box, yung price. Kunyari, bumalik yung price na gano'n sa box, pwede kang mag-stop. Or sundin mo yung present cut loss natin na 27.15. Kasi hindi naman masyadong tumaas si PNB. Tingnan natin. Pag bukas tumaas pa siya, adjust na kayo ng cut loss nyo or ng stop. Okay guys, yan yung ating plan kay PNB. Ito ang ating top 5 picks for November 11, Wednesday. STI, LR, SMC, AGI at RCB. Check natin chart ng STI. Yan, si STI, ang kanyang volume may pag-pick up. 2 araw na. And ang kanyang RSI is 72.24. Greater than 79 RSI natin. Guhitan natin siya ng Darvas box. So yan, makikita nyo. Nag-consolidate din yung price niya above DB50. So yan yung isa sa tinitingnan natin sa na magbe-breakout na stock. And then confluence pa yung pag-breakout niya sa MA200. Itong MA na to, itong linya na to, itong red line. So, dito tayo kumuha ng mag-plot tayo ng mga resistance. Check natin yung possible gain. So ito 10%, tapos yung susunod 21%. So ito yung initial TP natin. Guys, pag sinabi natin TP, hindi naman ibig sabihin magbibenta kayo lahat o ibibenta nyo lahat yung hawak nyo. Pwedeng magplano kayo ng 50% kayo magbenta dito sa area na to sa 0.41, and then hintayin yung umabot dito sa kabila, dito sa taas 0.45 bago kayo magbenta uli ng another half nyo, or hintayin nyo na siyang tumaas ng tumaas. Depende sa inyo yan. Okay, ang ating possible TP kay STI .41. Hindi pala natin na sulat ang ating breakout, ang ating buy area. So ang ating breakout level is 0.37, 0.3750 tayo bibili. Buy 0.3750. Okay. So, cut loss na tayo. Ikauli natin doon sa ating calculator. Tanggalin muna natin si MRC. Gawin natin STI. $37.50. So, ang ating 4% cut loss is 36. $0.36. So, ni-round off na lang natin, guys.
Okay, yan yung plan natin kay STI. Next natin si LR. So, ito yung mga bago nating binabantayan. LR. Dito kay LR, gagamitin natin yung wick niya. Kasi meron tayong resistance dito. Makita nyo siya dito. Sakto yung wick ni LR. Dito sa dalawang candle na to. So, sa wick tayo magagawa ng Darvas box. So, si LR pala, wala pa siyang volume. Tapos, ang RSI niya, nasa 68.57. So, 70 na to pagka breakout niya. Itong Darvas box natin, week to week. Kasi nga yun, may resistance sa week niya eh. So, dun tayo gumawa. Okay, ang ating breakout level is itong highest itong candle na to, 1.64. So, ang ating entry or buy is 1.65. Tapos ang ating initial TP dito na sa taas nitong candle na to. And then pwede din nyo din gamitin tong gap resistance na to. Pero tayo, dito na tayo kukuha. Taas nitong peak nitong run na to. Okay. Yung level is 1.82. Possible gain natin dyan. %. Possible TP natin is 1.82. Yan ang ating cut loss. $1.60. %, cut loss, 1.60. Okay guys, yan yung ating plan kay LR. Next sa ating list, si SMC. So, blue chip. So, mga bago to sa ating list. Ayan, ito yung mga gusto natin sa chart. Mahaba yung consolidation niya. So, nag-start yung consolidation niya April pa. Gawa natin ng box. Actually, pwedeng ito yung box nyo. Pwede din dito kayo gumawa ng box. Kung dito kayo gumawa ng box, planuhin nyo yung entry nyo, yung allocation sa entry nyo. Pero kung dito siya magbe-breakout, buo ng position ilalagay natin. Kung sa malaking box siya magbe-breakout. So, gamitin natin yung malaking box. So, yung price niya, nasa taas na ng DB50 natin. Tapos, may volume siya kanina. Above average. Tapos, yung RSI niya, nasa 65. Lalampas ng 70 to pag nag-breakout siya dito sa box na to. So, ang ating breakout level is 110. So, bili tayo. 110. 110.50.
Okay, ang ating TP area or TP level. Makikita nyo si SMC, ito na yung meron siya ditong box, meron maliit lang, meron siya mga resistance dito, tapos ito na yung kasunod. Dito na. So, ito na nakuhain natin. Possible gain. %14. Possible TP natin 126. Round off na lang natin. And then ang ating cut loss, check tayo dun sa calculator natin, 110.50. SMC 107. Cut loss is 107, 4%. Okay guys, yun yung plan natin kay SMC. Next, AGI. Si AGI, blue chip din. Panahon ng mga blue chip ngayon kasi tumataas yung index. Ang lakas kanina nila SM. 11% yata sila. SMPH. SM, ayun. 11% nga si SM tsaka si Ali. Panahon ng mga index. Check natin si AGI. Ito yung plan natin kay AGI. So dati may breakout na siya dati dito. Tumaas siya, tapos ito meron na naman siyang nagbabadya na naman siya mag-breakout. Check natin yung bagong plan natin. Ang kanyang breakout level is 8.65. So bibili tayo after niya mag-breakout 8.66. TP natin is 9.91. Dito natin sa kaliwa nakuha. Dito. Sa kumpulan na to. Possible gain is 14.61%. So, ito yung ating TP area. Possible TP natin is 9.91. Ang ating cut loss, na-compute na natin to, dati pa, 8.39. Check nga natin kung may volume na si AGI. So, below average pa din yung volume niya. Pero ingat pa din kasi tingnan nyo yung dalawang red candle niya, lalaki ng volume. So, sana kung magbe-breakout, malaki din yung volume. Mas malaki dito sa mga red days niya. Ang kanyang RSI nasa 64.06. Tingnan natin kung mag-above 70 yung RSI pagka breakout dito sa box. Okay, yan yung plan natin kay AGI. Next natin si RCB. So, bago ulit ito. So, lagyan natin ng box si RCB. Tapos kanina, kung makikita nyo, may volume siya. Ay, kahapon pala, makikita nyo, malaking volume niya.
Kanina, below average yung volume. Tapos ang RSI niya, nasa 62.81. So, tingin ko pag nag-breakout siya dito, hindi aabot sa above 70 yung RSI niya. So, ang gagawin natin, kalahati lang ng regular allocation natin yung ilalagay natin. Baka dito pa siya mag-70. Dito sa mga resistance dito. So, check natin ang kanyang... Ito may possible resistance dito pero mukhang mahina naman. Isang candle lang siya. Dito natin kuhain yung TP area natin. Target nating TP. Possible gain 16%. Tapos pala yung price kanina ni RCB, ando na siya sa taas ng Darvas box, doon sa pinaka box niya, sa pinaka breakout level niya na 17.80. So bibili tayo 17.82 or 17.84 kasi yun yung susunod dito sa bid and ask niya. Sabihin natin 17.84 na tayo bibili. TP area natin, possible TP 20.69. Sa ating cut loss, check natin din sa ating trade plan calculator, 17.84. Breakout na si, tanggalin muna natin itong iba. Ito, RCB 17.84. 17.29 ang kanyang 4% cut loss. Okay. So, ayan yung plan natin kay RCB. Ayan po yung ating top 5 picks for Wednesday. Other notable stocks. Check muna natin si PSEI or yung ating index. Tuloy ang ligaya kay PSEI. At malapit na din pala siya mag-AOTS. Makikita nyo guys dito. Mag-a-above, yung MA50 niya mag-a-above MA100 na. So, ano ba yung AOTS? Indication siya na nag-uptrend na yung isang stock. Or kung dito kay index, nag-uptrend na yung ating index. So, check natin. Meron siyang gap resistance dito. Tingnan din natin yan. Tapos may support yung Darvas box dito. Sa side na to. So, flat din natin siya. Last time na nakita natin si index sa 7,000 level is February 26 dito sa candle na to. So yan, siguro ititest niya muna tong 72.68. Tingnan natin kung mauuntog siya dyan.
Pwede siya mag-conso and then mag-breakout or mag-breakdown. So, pwede din natin i-check yung ginawa niya dati. Nung nag-down siya, nung nag-downtrend siya, tapos nung umakyat siya, tapos na-hit niya yung 7,000 level, kung anong ginawa niya. Punta tayo sa kaliwa. So, ito. Hindi pa yata dito. I think dito. So, ito. Ginaya niya yung nangyayari ngayon. Bumaba siya below 7,000 level. Tingnan natin yung araw na to. So, 2013 nangyari to. April 2013, bumaba yung price ni DSEI, ang ating index. Tapos, unti-unti siyang tumaas. So, gumawa na siya ng higher highs tsaka higher low niya dito sa area na to. Tingnan nga natin kung ganito din yung ginawa ngayon ng index natin. Actually, yung ginawa ng index natin ngayon medyo angat, sideways, tas angat. Hindi kagaya dito sa part na to, dire-diretso yung pag-angat niya. Pero tingnan natin kung anong ginawa niya nung na-hit yung 7,000. So dito, around this area, nakaangat na siya sa 7,000. So guys, ginagawa natin to para makita yung DNA nung index or ng isang stock na pwede niyang gawin uli. So, tingnan natin. Umangat siya sa 7,000 level dito. Tapos, tinest niya yun uli. Tinest niya dito sa area na to. Lakihan lang natin guys para makita nyo. So, lumabas siya sa 7,000 level dito. Tapos, sa part na to, tinest niya. Bumaba ng konti. Tinest niya uli yung 7,000 level. Tapos, umangat na siya. Gumawa siya ng higher low. Dito sa part na to. Isin natin guys. Wait lang Hirap i-drawing. Yan. Umangat siya dito. Gumawa siya ng higher low dito sa area na tong dalawang to. Bura ulit tayo guys. Ito, higher low. After niya nang umangat sa 7,000 level. Tapos meron siyang higher high. Ito, tsaka ito. Okay, bura muna. So, nag-test siya ng 7,000 level niya uli. Pagkalampas niya ng 7,000, ang naging peak niya is 7,300. So, ito, ay hindi pala. Sorry. Ito yung lampas niya, 7,000. So, nag-peak siya ng 7,159 bago siya bumaba uli sa 7,000 level. Tapos, umangat na siya. Gumawa siya ng higher high sa 7,314. Tapos, pinakamataas niyang nagawa dito sa area na to, 7,300. So, yan guys. Tingnan natin kung ma-reach na tong 7,350 area na to.
kung uulitin niya itong ginawa niya dito sa area na to. 7,350. I-drawing nga natin yan para meron tayong reference. So ito, hindi naman definite to guys. Sine-check lang natin yung kung ano yung DNA ng ating index, kung uulitin niya. Usually kasi yung mga chart, meron silang mga DNA na lagi nilang ginagawa, kagaya ni B4, laging tumataas pag December. So ganun din yung mga ibang stocks, saka ganun din si index. So nung nakuha niya yung peak na 7,357 dito September 2016, bumaba siya uli sa 6,000 level dito. Tingnan natin kung gagawin niya uli yan. So ang ating critical level is 7,357, itong area na to. So ganyan, magiging aware tayo na may ginawa siya dating ganitong move nung na-hit niya yung 7,357 level, kaya babantayan na natin siya. Baka ganyan kasi uli gawin niya. Okay, ilang beses niyang tinest yun bago siya umangat. Check natin sa 2, 3, 4 na beses niyang tinesting bago siya gumawa uli ng higher highs niya, bago siya tumaas uli. Okay guys, yan ang abangan natin sa index natin, kung ganyan yung gagawin niya. So mga ilang pa naman, malayo-layo pa naman. So dito din pala ginawa niya na din yon sa part na to. Huminto siya sa 7,300 area. So, nag-sideways siya doon bago siya nag-breakout. Magandahan yan guys. Pag tinetest niya yung area na yun, nabi-breakout niya. So, check natin kung gagawin niya uli this year. Sana maganyan siya, di ba? Ganyan sana itaas niya hanggang 8,800 level. So malayo-layo pa yon. Okay guys, yan yung ating tinitignan kay index. Siguro ito na yung ating aabangan, 7,350 level. Okay, ano pa ba ibang notable stocks natin na tinitignan? Si Web nag-red kanina, pero tingin ko okay lang kasi andun pa naman siya sa taas ng DB50 natin. Doon pa din siya nagko-consolidate. Kung mauntog siya dyan, okay lang, basta hindi na siya bababa uli sa ating DB50. Dito na siya magko-conso. So gusto natin itong ganito, matagal siya nagko-consolidate sa taas ng DB50 bago siya mag-breakout para malakas yung breakout. Okay, sino pa ba? Si PX. Try natin si PX. Ganun din ang istorya kay PX. Hanggat nagko-consolidate siya sa taas ng DB50, okay sa atin yun. Para siya nag-iipon ng lakas. Yung sa isang video natin, sa Darvas Box na video, diniscuss natin to eh. Kasi, check nyo itong mga bumibili dito. Anong ina-expect nila mangyayari sa stock na to? Dito sila bumili sa taas ng DB50. Ina-expect nila, magbe-breakout yung stock na to. Kaya sila accumulate dito sa taas ng DB50. Pero,
So, review to nung Darbas Box. Kung gusto nyong malaman tong DB50, andun siya sa tutorial natin ng Darbas Box. Paano naman kung dito mo nakikita nagko-consolidate yung stock dito sa baba ng DB50? Ina-expect mo, ito yung magiging resistance nila. Itong taas ng DB50. So, check natin kung ilan na yung percentage nila kung dito sila sa ilalim bumibili. Malaki-laki, di ba? 15%. So, ini-expect natin pag dito nag-accumulate sa ilalim ng DB50, ang kanilang TP area dito sa taas ng Darbas Box natin bago lumabas ng Darbas Box natin. So, ganyan yung kaya gusto nating nagko-consolidate sa taas ng DB50 or dito sa upper half ng Darbas Box natin. Okay, ayan si PX. Check natin si Marcy. Si Marcy, yung box natin sa kanya. So, nag-i-start na siyang mag-accumulate dito sa taas ng DB50. Ayan, ganun-ganun lang guys ang tinitingnan natin sa Darbas Box. Siguro okay na muna tong mga na-chart natin. Kung may mga request kayo, pwede kayo mag-request na i-chart nating stock. Pwede natin isingit sa susunod nating video. Okay guys, quote na tayo. Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Guys, ayan, about discipline ulit. Lalo na ngayon, madaming tumataas na stocks. Katulad ni C kanina. Madaming temptations na pumasok tayo sa isang stock na wala naman sa watchlist natin. O wala naman tayong trade plan sa stock ngayon. Kung tawag yan guys, FOMO, di ba? Retain natin yung discipline natin and yung good habits natin sa trading. Huwag tayong padala sa ating emotions and sa excitement na dala nitong bull run na ito. What will benefit you now will not necessarily benefit the process you are building to be a profitable trader. Trust the process. Cycle lang yan guys eh. Paano pag nag-bear market ulit? Yung process mo yung magsasalba sa iyong trading career. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Supportahan po natin ang ating channel. Meron po akong Facebook page, facebook.com/farmboss trading. Sa Twitter naman, farmboss_. Good luck sa atin bukas and God bless.